Ang paghihiganti ng api. The Revenge of Billionaire Wives. Kabanata 3. Accidentally answers him. Hindi mapalagay si Karina sa nabalitaan niya tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Hindi na niya alam kung saan siya hahanap ng pera, para may maipadala siya sa kanyang ina sa Pilipinas. Inaalala din niya si Lloyd, alam niyang nagtatampo yun dahil hindi siya sumipot sa usapan nila. Tinawagan niya uli si Lloyd pero hindi na ito sumasagot. Hindi pa man naging sila, pero nasasaktan na siya sa mga nangyari sa kanila, sa naging sitwasyon niya ngayon. Hindi naman niya kagustuhan na darating ang problema sa pamilya nila. Tumawag siya uli sa ina niya sa Pilipinas para itanong kung kamusta na ang kapatid niya. "Hello mom, kamusta na po? Ano na po ang balita kay Carlos?" Nag-aalalang tanong niya. Nasa ICU pa rin siya, Karina. Ilang oras na ang doktor na hindi pa lumalabas, sobra na akong nag-aalala sa kapatid mo. Ganoon po ba? Kawawa naman ang kapatid ko. Magpakatatag ka mom, update mo ako palagi. Maghahanap lang po ako ng pera dito para makapagpadala po sa inyo. Sabi ni Karina. Ibinaba ni Karina ang telepono at nakatulala na naman siya. Makalipas ang ilang oras ay dumating na si Dina galing sa trabaho. Hindi pa siya nakapagluto ng pagkain kasi nga hindi pa siya mapalagay. Karina, nandito na ako. Oh, anong nangyari? Mukhang malungkot ka ata. Oo nga Dina, hindi kami natuloy ni Lloyd na mamasyal. Hala, talaga? Bakit? Nag-back out ba siya? Hindi naman Dina, may natanggap kasi akong tawag sa Pilipinas. Tumawag sa akin si Mommy, binalita niya sa akin na nadisgrasya daw ang pangalawa kong kapatid sa isang motorsiklo. Binangga siya ng isang motorsiklo na mabilis ang takbo at nasa ICU siya ngayon. Huho! Naiiyak na kwento ni Karina. Ano? Kawawa naman ang kapatid mo. Nagbigay ba ng panggastos ang nakabangga? Nasa ICU pa rin ba ang kapatid mo? Tanong ni Dina. Hindi ko nga alam kung nagbigay na ba, hindi kasi nabanggit ni Mom. Oo, nasa ICU pa daw, hindi pa lumalabas ang mga doktor. Sobra akong nag-aalala Dina, hindi ako mapalagay at inaalala ko din kung saan ako hahagilap ng pera. Gulong-gulo na ang isip ko. Malungkot na sabi ni Karina. Friend, magpakatatag ka. Mag-try kang mag-cash advance kay boss, baka sakaling payagan ka niya. Mabait naman iyon, pakiusapan na lang natin na kailangan mo ng pera para sa kapatid mo. Samahan na lang kita para may lakas ka ng loob na humarap sa boss natin. Sabi ni Dina. Salamat talaga Dina, kung wala ka hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Baka nasiraan na ako ng bait, kasi hindi ko na makayanan ang mga problema sa buhay ko. Malungkot na sabi ni Karina. Kinabukasan ay nagpunta na nga si Karina sa restaurant para kausapin niya ang kanilang manager tungkol sa cash advance na ipapakiusap niya. Hindi pa naman siya pwedeng pumasok kasi nakasuspended pa siya. Nandoon naman si Dina sa labas ng opisina ng manager nila para antayin si Karina. Magandang umaga po Sir Leo. Bati niya sa kanyang manager. Si Leo ang manager nila. Mga 5 taon na siyang manager sa restaurant na iyon, kaya siya na ang pinagkakatiwalaan ng may-ari ng restaurant na iyon. May pamilya siya sa Pilipinas at may isang anak na babae. Oh, Karina, napapunta ka ata dito sa restaurant, di ba nakasuspended ka pa? Oo nga po Sir Leo, pero may ipapakiusap sana ako sa inyo sir. Alam kong kunti na lang ang makukuha ko sa katapusan dahil sa suspension ko, pero sir kailangan ko talaga ng pera ngayon. May problema kasi ang pamilya ko sa Pilipinas, nadisgrasya kasi ang kapatid kong lalaki. Wala po akong ibang maisip na mauutangan ng pera. Kaya sa inyo na po ako nakikiusap na kung pwede po akong makapag-advance sir. Pakiusap po, pagtatrabahuan ko naman po iyan, ibawas na lang po sa sahod ko sa susunod. Paliwanag ni Karina. Oh, ganoon ba? Tumayo ang manager nila. Alam mo hindi ako makakapag-decide niyan, ang finance department, pero kung gusto mo pwede kitang pahiramin sa sarili kong pera, pero sa isang kondisyon. Sagot ni Leo. Hindi kaagad nakasagot si Karina. Anong ibig sabihin ng boss niya na kondisyon? Kinakabahan siya sa offer ng boss niya. Ano pong ibig sabihin niyo sir na kondisyon? Naguguluhang tanong ni Karina.
Papautangin kita pero kailangan makipag-date ka sa akin kapalit ng pagpapahiram ko sa iyo. Sabi ni Leo. Ano po? Kailangan po ba may ganoon pa? Magbabayad naman po ako Kung ganyan lang po ang gusto ninyo, huwag na lang po sir. Salamat na lang po. Sagot ni Karina. Akala ko ba kailangan mo ang pera? Isipin mo na lang pag matagal ka pang makahanap ng pera, ay mas matagal ka pang makapagpadala ng pera doon sa pamilya mo. Sabi naman ng boss niya. Nalilito na si Karina sa naging sitwasyon, buong akala niya ay walang masamang intensyon sa kanya ang kanyang boss. Napansin niyang nakatitig ito ng matulis na parang asong ulol na gusto siyang sunggaban at kainin ng buhay sa sandaling iyon. Hindi siya sanay na ganoon ang tingin sa kanya ng kanyang boss. Lumapit ito sa kanyang harapan, nakatitig sa kanya na para bang gusto siyang tuklawin ito. Hinawakan siya nito sa braso. Ano? Deal. Huwag ka nang mag-isip para naman ito sa kapatid mo. Huwag ka nang mag-alala, walang makakaalam sa usapan natin. Tanong uli ng kanyang boss. Hindi ko po kaya ang kondisyon ninyo Sir Leo. Alam ko pong may asawa at anak kayo sa Pilipinas, huwag naman po kayong magtaksil sa asawa ninyo. Alam ko pong kailangan ko ang pera, pero hindi po kaya ng konsensya ko na mangagaw ng may asawa. Matapang na sagot ni Karina. Sa pagkakataong ito, dapat utak ang pinaiiral mo hindi ang puso mo. Akala ko ba priority mo ang pamilya mo, bakit tumatanggi ka sa alok ko? Para ito sa kapakanan ng kapatid mo. Pilit ng kanyang amo. Madami naman pong paraan para makautang ng pera, pero hindi po ito ang solusyon. Kung iyan lang din po ang gusto ninyo at ayaw ninyo akong pautangin ay okay lang po. Maghahanap na lang po ako ng ibang tao na makapagpapautang sa akin. Tumayo na si Karina at naglakad papunta sa pitsuan. Narinig niya ang kanyang manager na nagsasalita. Bahala ka Karina, magandang offer na iyan sa iyo. Kahit magkano ang gusto mo, magpapautang ako, basta sundin mo lang ang kondisyon ko at walang problema. Kung magbago ang isip mo, balikan mo ako. Huling sabi ng kanyang manager. Hindi na siya sumagot, umalis na lamang siya na malungkot ang kanyang mukha. Nang makalabas na siya sa pintuan galing sa loob, ay nakita siya ni Dina. Agad siyang lumapit kay Karina para itanong kung anong nangyari sa pag-uusap nila ng kanilang manager. Hindi kaagad nakasagot si Karina, kasi iniisip pa rin niya ang sinabi ng kanyang boss sa kanya. Hindi niya lubos maisip na ang akala niyang mabait na manager ay isa palang manyakol at may masama palang intensyon sa kanya. Karina, okay ka lang ba? Pumayag ba si Sir Leo sa pakiusap mo sa kanya na mag-cash advance ka? Sabi niya hindi daw siya ang makakapag-decide niyan kundi ang finance daw. Kailangan ko pang magpasa ng mga requirements bago ma-approve. Hindi ko na alam Dina, kung saan ako hahanap ng pera ng madalian. Kung aantayin ko pang ma-process iyon baka next week pa ma-approve, kailangan ko na ng pera. Naiiyak na kwento ni Karina. Oo nga So anong plano mo ngayon? Hindi ko na alam Dina. Baka tanggapin ko na lang ang offer ni Sir Leo. Sabi ni Karina. Offer? Anong ibig mong sabihin? May inaalok si Sir Leo sa iyo. Ano naman iyon? Curious na tanong ni Dina. Biglang tumahimik si Karina, alam niyang hindi dapat pero napag-isip niyang wala na talaga siyang ibang makakapitan kundi kailangan na lamang niyang kumapit sa patalim kahit alam niyang may masasaktan siya sa gagawin niya. Hey! Ano? Sabihin mo naman sa akin, grabe napaka-misteryoso mo naman. Kaibigan mo ako, kaya share mo na. Sabi uli ni Dina. Hindi pa ako sure sa decision ko nagdadalawang isip pa ako. Ayaw kong masira ang buhay ko at makasira ng pamilya. Alam mo ang ugali ko Dina. Ano bang pinagsasabi mo? Kinakabahan naman ako sa kung ano ang maging decision mo. Sagot ni Dina. Hindi nga nasabi ni Karina ang gusto ng boss nila tungkol sa pagpapahiram niya ng pera kay Karina. Ayaw din niyang mag-alala ang kaibigan niya. Kaya naman itinago na lamang niya. Bago pa lang nakabalik si Karina sa bahay nila ay tumawag siya sa kanyang manager para tanggapin ang offer na mag-date sila kung saan iyon ang kondisyon ng kanilang manager. Labag sa kalooban niya ang naging desisyon niya na tanggapin ang kondisyon na iyon kapalit ng pera na maipapadala niya sa pamilya niya sa Pilipinas.
Kinagabihan habang nag-aantay siya ng tawag sa magulang niya ay nag-ring ang phone niya. Dali-dali niya itong sinagot at buong akala niya ang kanyang ina iyon. Hindi na kasi niya tiningnan kung sino ang tumawag. Mom, kamusta na po si Carlos? Mom, hindi pa talaga ako nakahanap ng pera. Naguguluhan na ako kung saan ako hahanap ng pera para may maipadala sa inyo. Nagpunta ako sa manager namin, nagbaba sakali kung pwede akong makapag-cash advance kaso sabi niya hindi daw niya hawak ang finance, kailangan ko pa daw sumunod sa proseso. Pero next week pa iyon ma-approved mom. Huho. Pagod na ako, nahihiya naman ako kay Dina, kasi palagi na lang siya ang tumutulong sa akin. Magpakatatag po kayo mom, kaya natin ito. Kung may naipon lang sana ako, uuwi sana ako dyan sa Pilipinas para may karamay kayo. Ang sabi ni Karina. Bigla siyang natahimik nang hindi umiimik ang taong nasa kabilang linya. Nagtataka siya bakit hindi man lang sumasagot ang kanyang ina. Tahimik lang ang nasa kabilang linya. Nang tingnan niya ang phone, nagulat siya nang makita ang pangalan na nag-appear. Si Lloyd pala ang tumawag sa kanya. Hindi siya makapagsalita, kasi hindi niya alam na si Lloyd iyon. Nasabi tuloy niya ang kanyang mga saloobin. Nahihiya siya kung bakit hindi man lang niya tiningnan kung sino ang tumawag. Are you okay, Karina? Narinig niya ang boses ni Lloyd. Hindi siya sumagot, sa halip, ay binaba na lang niya ang tawag. Nahihiya siya sa mga pinagsasabi niya kanina. Baka iisipin ni Lloyd na nagpaparinig siya dito. Nagring uli ang phone niya. Tiningnan na niya iyon, at si Lloyd uli ang tumawag. Nagdadalawang isip siya na sagutin iyon. Pero ilang beses na itong tumatawag, kaya sinagot na niya sa pangatlong beses. Yes Sir Lloyd, napatawag po kayo. Sagot niya. Oo, narinig ko lahat ng mga sinasabi mo kanina. Anong nangyari sa kapatid mo? Tanong ni Lloyd. Sa akin na lang po iyon sir. Karina, sabihin mo na sa akin. Iyan ba ang dahilan kung bakit hindi ka sumipot sa usapan natin kahapon? Hindi agad sumagot si Karina. Opo. Tumawag kasi ang mom ko. Binalita niya sa akin na nadisgrasya daw ang kapatid ko. Sobra naman akong nag-alala, kaya nawala sa isip ko ang usapan natin na magkikita tayo. Sagot ni Karina. Oh. Akala ko pa naman ayaw mong makipagkita sa akin kaya sa last minute nag-back out ka. Hindi naman po sa ganoon sir, nagkaroon lang ako ng problema sa family ko kaya hindi ko masabi sa inyo. Nag-try akong tumawag sa inyo, kaso hindi po kayo makontak kaya naisip kong baka nagtampo kayo sa akin. Sagot ni Karina. Well, I see, pasensya ka na. Aaminin kong nagtatampo nga ako sa iyo kasi akala ko ayaw mo talagang makipagkita sa akin. Sagot naman ni Lloyd na may paglalambing. Ano ba problema mo? Baka may maitulong ako sa iyo. Huwag na po sir, ayaw ko po kayong maabala. Problema po ito ng pamilya namin kaya okay lang po. Maghahanap na lang po ako ng ibang paraan. Sabi ni Karina na may malungkot na aura sa kanyang mga mata. Karina, I am willing to help you. Please let me, magkano ba ang kailangan mo? I am willing to lend you money. Insist ni Lloyd. Natahimik naman si Karina. Ano kaya kung tatanggapin ko na lang ang offer ni Lloyd? Kasi kung pipiliin ko yung sinabing offer ng manyakol kong boss baka naman mas lalo akong mapahamak sa hinayupak na mukong na iyon. Bulong niya sa kanyang sarili. Si Lloyd na kaya ang sagot sa pinuproblema niyang financial para sa family niya. Maraming salamat mga idol sa patuloy niyong suporta, mabuhay po kayo lahat mga idol.